Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila ng wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makalis, ibinalita nila sa buong lupain yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila ng wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, brothers and sisters. Batiin mo yung katabi, sabihin mo, "Good morning, brother. Good morning, sister." Yan. At tayo nasa unang Biyernes ng huling buwan ng 2024. No? Pero, tatanungin ko po kayo, naranasan niyo na bang sumigaw? Have you experienced to shout? Sino dito naka-experience ng sumigaw? Taas ang kamay. Siguro lahat naman, no? All of us experience to shout. And as we know, at alam natin, merong iba't ibang uri ng pagsigaw. Di po ba? Merong sumisigaw ng tulong. Help! Help! Merong sumisigaw ng pagbabago. Sabi nila, "Makibago, makibaga. Huwag matakot." Sabi nila. Meron ding sumisigaw ng kagalakan. No? "Salamat po, Panginoon." Mayroong sumisigaw ng kalungkutan din. No? "Lord, bakit may iniwan ko?" Ito ba? May iba't ibang uri ng pagsigaw. Pero sabi niya, may isang sigaw na importante sa atin bilang mga anak, bilang mga disciple of our Lord. Ano yun? Yung sabi, "Shout to the Lord of the earth, let us sing." Diba? Shout to the Lord. At ito yung pagsigaw na ginawa ng dalawang bulag. Pagsigaw ng may pananampalataya. Alam nyo, hindi naman sa pagtatangi. Of course, I respect yung mga charismatic o yung mga mga kapatid nating Christian Corona. Amen! Praise the Lord! Okay naman yun. But, minsan, sinasabi natin o sumisigaw tayo, do we really mean it? No? Talaga bang nanggagaling sa ating puso, sa ating pananampalataya, yung ating pagsigaw?
Kasi yun ang ginawa. That's what the two blind men did in the gospel. They shout, and yet their shout, yung kanilang sigaw ay puno ng pananampalataya. Sabi nila, anak ni David, mahabag kayo sa amin. You know, no one can say son of David at that time. Noong panahon ni Jesus, pag sinabi mong anak ni David, automatically, sinasabi mo na siya ang Mesiyas. Siya ang Panginoon. And they are not afraid to shout it out. Hindi sila natatakot. Hindi nila kinahiya. No? Ang pagka-Mesiyas ng Panginoon. No? Pero tayo, ayun, no? Minsan, ikinahihiya natin yung ating pananampalataya. No? Minsan, nasa misa na nga, no? Ang hina pa ng sagot. No? Nalala ko, no? Lalo na sa komunyon. Katawan ni Kristo. Aminin. Di po ba? Katawan ni Kristo. Yun ba yung may pananampalataya? Alam niyo, sa totoo lang, no, hindi ko kayo pwedeng bigyan pag hindi ko narinig yung amen niyo. Bakit? Kasi yung amen natin sa banal na komunyon, napaka-importante. Pag sinabi mong amen, naniniwala akong si Kristo yan. Kaya huwag kayong matakot. Ba't kayo nahihiya? Bakit kayo natatakot mag-amin? Hindi ko maintindihan. No. Naniniwala ba kayo? Hindi. Na yun ay si Kristo. Sasabihin nyo, amen. Tapos, hindi naman kailangan isigaw, pero kailangan sabihin niyo. Yung iba, ganun na lang. Katawan ni Kristo. Huh? Yung iba, ito bato-bato sa langit. Sabi ko, katawan ni Kristo, thank you. Yung bang sagot? Thank you. Hindi. Amen. Ang dapat natin isagot. Dahil ibig sabihin, tayo naniniwala kay Kristo. Hindi ating ipinapahayag ang ating pananampalataya. Di po ba? Bakit? Pag itinataas ng pari yung katawan at dugo, no? Kinakanta pa natin yung amen. Kasi nga, naniniwala tayo. Katulad ng dalawang bulag, dapat huwag nating ikahiya ang ating pananampalataya, ang ating pangangailangan sa Diyos. Sino sa inyo dito ang mayroong krus o miraculous medal o St. Benedict medal? Asan na? Nakatago. See? Bakit natin itatago? Bakit natin inaano ang ating pananampalataya? Alam nyo, yan ang pagkakaiba sa atin, sa ating mga kapatid na mga born again. Mga iglesia, mga Mormons, kita nyo. Sila, sabi nga, walang hiya silang sa kanilang faith, pero tayo, totoo ang ating pinaniniwalaan, pero pinahiya natin. Di po ba? Mamaya, ayan, meron tayong adoration. Nawa sa harap ng ating Panginoon, ipakita natin ang ating pananampalataya. Isigaw natin ng galing sa ating puso na tayo ay Katoliko. That we are true Catholic. That we are true children of God.
Let us not be ashamed of our faith. Because the more we show our faith, the more we evangelize others. Hindi mo na kailangan mag-preach, brother, sister, kapag nakita ng tao kung gaano ka nananampalatay. Alam nyo, bilib ako dun sa mga Kristiyano na kahit 12 o'clock ng Angelus, alam nyo, may nakikita ko minsan, dumulod sila sa harap ng simbahan pag 12 o'clock dahil sa Angelus. Ilan sa ating gumagawa noon? Pati na rin yung may mga nagro-rosaryo kapag nasa jeep, nasa bus, nasa tricycle. Di po ba? Napakaganda. Kasi kahit hindi mo i-preach ang iyong faith, makita ng tao, nagro-rosaryo ano yan. And curious sila, brother, ano yung ginagawa mo? Nagro-rosaryo. See? So, it's already a way of evangelizing. Kaya nga, mga kapatid, ngayong araw na ito, hingin natin sa Panginoon. At kay Saint Nicholas, ngayon ay memorial din ni Saint Nicholas. Sino si Saint Nicholas? Siya ang totoong Santa Claus. Santa Claus, gawa-gawa na ng mga protestante yun. Ang totoong Santa Claus ay si Saint Nicholas. At alam nyo, sa ibang part ng Europe, pag feast ni Saint Nicholas, doon sila nagbibigay ng regalo. Kasi yun talaga ang unang pagbibigay ng regalo. Of course, ang una si Christ, and then, yung tradition na galing kay Saint Nicholas. Kaya nga, ngayong darating na Pasko, ang magandang regalo na pwede natin ibigay na walang bayad, hindi mahal, ay yung ating pananampalataya, our faith. Especially to our young ones, sa mga ating mga apo, mga anak, mga kapatid, yun ang ating ibigay sa kanila.